Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 311 hanggang 330. Kabanata 311. Paano ka nagsisinungaling sa akin, James? Hindi ako. Walang gaanong natitira sa card. Siguro 100,000,000. Nakabusangot na tingin si James. Kasalanan ba niya na nagkaroon siya ng pera? Inagaw ni Thea ang card sa kanyang mga kamay at malamig na ungol. Curious akong makita kung magkano ang laman ng card na ito. Pagkasabi nito, nagtungo siya sa malapit na ATM. Ipinasok niya ang card. Password. Lumingon siya kay James na nakasunod lang sa likod. Sumagot si Jarnes, 6/8. Inilagay ni Thea ang password. Nang makita niya ang numero sa screen, napangiti siya. Then, wearing a grim expression, she reproached James, "The balance is 0. How dare you lie to me?" Napakamot sa ilong si James. Talagang 0 ang balanse. Gayunpaman, ito ay may kakayahang mag-withdraw ng $100,000,000. Bukod dito, hindi niya kailangang bayaran ang mga ito. Tutulungan siya ng Financial Department ng bansa na bayaran ang lahat ng inilabas ni Thea sa card at ibinalik ito kay James. Kahit 0 ang balanse, natuwa pa rin si Thea. Iyon ay dahil nakuha ang pera sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Naniniwala siya na likas na kay James ang ipagmalaki ang pagiging mayaman. Well, at least nagyabang lang siya at hindi illegal ang pagkuha ng pera. Nagtungo ang dalawa sa sangay ng Herbal Biotech sa North Kensington. Ang Herbal Biotech ay ang pinakamalaking botika sa Kensington at itinatag ng sikat na Dr. J. Fallon. Ito ay kilala hindi lamang sa Kensington kundi sa buong bansa. Ito, syempre, kasama ang North Kensington. Tinutukan ng auction ng Herbal Biotech ang mga mayayaman. Iyon ay dahil ang mga halamang gamot na ibinebenta ay mahalaga at hindi mabibili. Bagamat ang mga mahahalagang halamang ito ay itinuturing ng marami na walang kakaiba, sila ay mga tagapagligtas ng buhay para sa mga mayayaman na may malubhang karamdaman. Maya-maya, nakarating na sila sa lugar. Ang tindahan ay isinara ngayon para sa auction. Upang maging matagumpay ang auction, si Dr. J. Fallon ay nagdala ng maraming mahahalagang halamang gamot kabilang ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng mula sa punong tanggapan. Thea Callahan. Isang boses ang dumating. Napalingon si Thea at nakita niya ang isang magandang babae at isang gwapong lalaki na papunta sa kanya. Ha! Tinitigan ni Thea ang babae. Nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam. Gayunpaman, walang pumasok sa isip niya. Ikaw kasi. Thea, ako ito. Ako si Juliana Jacaruso. Juliana. Nagulat si Thea. Si Juliana Jacaruso ay isa sa kanyang matalik na kaibigan noong senior high school. Ang relasyon nila ni Juliana ay kapareho ng kay Quincy. Sila ang naging pinakamalapit sa magkakaibigan. Nakangiting sabi ni Juliana, "I heard from Quincy in the group chat that you've restored your looks." Nagpost pa siya ng picture mo. Hindi kita nakilala nung nakita kita ngayon. Natitiyak ko lang na ikaw iyon pagkatapos suriin muli ang larawan. Ngumiti si Thea. Hinayla ni Juliana sa tabi niya ang gwapong lalaki at ipinakilala, "This is my boyfriend. Siya si Key, mula sa Zinos." "Hello." Inilahad ni Thea ang kamay niya. Napatulala si Key kay Thea. Hindi siya kumalas sa pagkakahawak niya kahit na nakipagkamay siya. Kumalas si Thea sa pagkakahawak niya at pinilit na ngumiti. Pagkatapos, hinayla niya si James at ipinakilala, "This is my husband, James Caden." Ano? Siya si James. Bulalas ni Juliana. Para siyang nakakita ng kakaibang bagay. Nabalitaan ko kay Quincy na siya ang walang kwentang manugang ng mga kalahan. Hindi lang siya naglilihim sa pamilya, hindi rin siya nagtatrabaho at walang ambisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 312. Parang si Quincy lang. Binabaan ng tingin ni Juliana si James at walang tigil na minamaliit siya nang makilala siya. Ngumiti ng mahina si James.
Sinaman siya ng tingin ni Thea na may hinanakit. Habang nag-iipon, mabilis na naglalakbay ang masamang balita. Ang reputasyon ni James sa pagiging basura ay kumakalat na sa North Kensington. Awkward siyang ngumiti at sinabing, Juliana, James isn't completely useless. Mahilig lang siyang maging low profile. Nagpractice siya ng medisina, at gumamot siya sa mga sugat ko. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay higit pa kaysa kay Dr. Fallon ng Kensington. Tanging nasabi niya ito sa sandaling iyon. Bagaman sinabi ni James na wala siyang gaanong alam sa medisina, hindi niya nais na ipahiya ang sarili sa harap ng dati niyang matalik na kaibigan, kaya sinubukan niyang magpaliwanag. Nakatingin lang si Juliana kay James nang marinig ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito pinapahalagahan. Kung tutuusin, marami ang nagsasagawa ng medisina sa Kensington. Magiging kakaiba kung ang isang tao mula sa lugar ay hindi nakakaalam ng isa o dalawang bagay tungkol dito. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Thea. Kung tutuusin, kung talagang mas may kakayahan si James kaysa kay Dr. Fallon, magiging kilala siya sa buong mundo sa halip na kutsain dahil sa pagiging walang kwenta ng publiko. Nga pala, nandito ka ba para lumahok sa auction na inorganisa ng Herbal Biotech? Iniba ni Juliana ang usapan. Oo. Tumanggaw si Thea at sinabing, birthday ng lola ko. Balak ko siyang ligawan. Ginseng. Kaagad, humakbang si Ki na may matangkad ng ngiti. Ipauwi mo na sa akin ang lahat, Ms. Thea. Mayroon akong magandang relasyon sa taong namamahala sa Herbal Biotech ng sangay ng North Kensington. Hihilingin ko sa kanya na magtabi ng isa para sa iyo. Maraming salamat, wala lang. Dahil kaibigan ka ni Juliana, kaibigan na rin kita. Walang nang ahas na tumanggi sa mga Zeno sa North Kensington. Nagsimulang ipagmalaki ang kitungkol sa kapangyarihan at impluwensya ng mga Zeno sa North Kensington. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Matapos mag-chit-chat saglit, pumasok sila sa Herbal Biotech. Malawak ang Herbal Biotech sa loob. Dahil hindi pa gabi, hindi pa nagsisimula ang auction. Gayunpaman, maraming mahahalagang halamang gamot ang nakadisplay. Marami sa kanila ay mga bagay sa auction ng gabi na inihayag para sa isang sneak peek upang malaman ng publiko ang kanilang mga halaga at presyo. Casual na tumingin sa paligid sina James at Thea. Maya-maya, gabi na. Maraming mayayamang tao ng North Kensington ang naruroon sa pinakamataas na palapag ng Herbal Biotech. Ang auction ay gaganapin ayon sa schedule. Maraming maimpluwensyang pamilya sa North Kensington ang nagtipon dito. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa ibang bahagi ng bansa at narito upang bumili ng mga halamang gamot na maaaring magpahaba ng kanilang buhay. Isang kaakit-akit na babae sa puting damit na may kaakit-akit na figure ang lumakad papunta sa auction block. Wow, si Christine Fallon pala. Iyan ay si Christine Fallon, ang apo ni Dr. Fallon. Hindi ko inaasahan na siya ang magiging host para sa auction na ito. Sabi sa mga sabi-sabi, ang kanyang medical skills ay higit pa sa kanyang lolo. Tinawag na niya ang babaeng Asclepius ng Kensington. Ang babaeng nakasuot ng puting damit ay naglakad papunta sa auction block. Agad namang naghiyawan ang mga tao. Hawak ang mic, tumingin si Christine sa mga tao at nakangiting sinabi, "Welcome to the auction organized by Herbal Biotech. Maraming mahahalagang halamang gamot ang isusubasa dito ngayon. Walang karagdagang abala. Magsisimula tayo sa ating unang bahagi ng araw, ang 1000 taong gulang na hari ng ginseng." Biglang tumahimik ang mga tao. Hindi lihim na ang Herbal Biotech ay may hawak na hari ng ginseng. Ang ginseng ay kilala sa parehong Kensington at North Kensington. Gayunpaman, dahil sa labis na presyo nito, walang sino man ang nakabili nito. Habang nagsasalita si Christine, dalawang babaeng may kaakit-akit na figure ang umakyat sa entablado na may dalang isang marangyang mukhang kahon. Ito ay pula at halos 1 metro ang haba. Binuksan ni Christine ang kahon sa loob ay isang hugis tao na ginseng na 1 metro ang haba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 313. Wow! Ito ba ang 1000 taong gulang na hari ng ginseng? Naaamoy ko pa ang bango nito mula rito. Ang alamat ay may napakataas na halagang medikal at maaaring magamit upang pagalingin ang lahat ng mga sakit sa pamamagitan ng pagsasama nito sa iba pang mga halamang gamot na may mataas na kalidad. Nag-init ang mga tao sa kanilang mga talakayan. Nang makita ang ginseng, nasisiyahang tumingin si James, "Not bad.
Talagang 1,000 taong gulang na ito. Hindi ko inaasahan na makakita ng ganoon kaalagang halamang gamot sa isang mataong lungsod na tulad nito. Bagamat walang alam si Thea tungkol sa medisina, nabigla pa rin siya nang makita ang napakalaking ginseng. Nagsalita si Christine sa likod ng auction block, ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng na ito ay binili ng aking lolo 8 taon na ang nakakaraan sa isang magandang pagkakataon. Simula noon, ito na ang signature treasure ng aming shop. Naniniwala ako na ang lahat ng narito ngayon ay narinig na ang panimulang presyo nito ay 100 milyon. Kaya, ang pagtaas ng bid ay hindi maaaring mas mababa sa $1,000,000. Nang marinig ito, huminga ang karamihan. Bagamat mayayamang tao ang mga ito, nabigla pa rin sila sa napakataas na presyo. Ang $100 milyong ay sobrang-sobra. Naniniwala sila na hindi sulit na gumastos ng $100 milyong sa ginseng, kahit na ito ay ang hari ng ginseng. Lahat, sa pagkakataong iyon, tumayo ang isang matandang lalaki sa pinakaharap. Tumingin siya sa paligid ng 60 taong gulang at nagsuot ng berdeng scrub. Siya ay may mahabang buhok at nakasuot ng makaluma. Tumingin siya sa mga tao at nagpakilala. Ako si Bjorn Truman, at magkakaroon ako ng hari ng ginseng. Para sa akin, mangyaring huwag kang magbid. Ano? Bjorn Truman. Siya si Bjorn Truman. Bulalas ng karamihan. Naguguluhan, tumingin si James kay Thea at nagtanong, "Honey, sino siya?" Bago pa makapagsalita si Thea, si Juliana sa tabi niya ay sinaman ng tingin si James. Hindi mo man lang kilala si Blum Truman. At gayon pa man ang sabi mo ay nagsasanay ka ng medisina. Napakamot sa ilong si James. Dapat bang alam ng isang nag-practice ng medisina si Bjorn Truman? Paliwanag ni Thea, "Honey, sikat si Bjorn Truman sa medical world. Ang kanyang reputasyon at prestihiyo ay maihahambing sa kay Dr. Fallon." Oh. Napukaw ang curiosity ni James. "Sabihin mo sa akin ang higit patungkol dito." Paliwanag ni Thea, 5,000 taon na ang sining ng medisina. Nagkaroon ng maraming medikal na asosasyon bago itinatag ni J. Fallon ang Doctors Association. Kahit na ang Doctors Association na itinatag ni J. Fallon ay kinikilala bilang mainstream, maraming mapagmataas na doktor ang tumangging sumali. Kaya, gumawa sila ng sarili nilang asosasyon. Si Bjorn ay isa sa kanila. Binansagan siyang Doctor of Wonders at siya ang kinatawan ng hindi kaakibat na paaralan. Napakamot sa ilong si James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang mundo ng medisina. Marami sa mga maruruming mayaman ang narito ngayon para sa 1,000 taong gulang na hari ng ginseng. Gayunpaman, bago pa man magsimula ang bidding, si Bjorn, ang Doctor of Wonder, ay tumayo at inihayag ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng ay kanya. Kilala nila si Bjorn. Hindi handang masaktan ang isang lalaki na may advanced na mga medikal na kasanayan, sumuko sila sa ideya ng pagbid gayunpaman, walang pakialam si James. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Paano niya ito na-miss? Bukod dito, ang pagtatanghal ng hari ng ginseng bilang isang regalo ay makakakuha ng paggalang ni Thea sa mga hills. 101 milyon. Itinaas ni James ang kanyang bidding card. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong venue. Nang marinig ito, napatingin ang lahat kay James. Inaasahan nilang masaksihan ang isang kamangha-manghang tanawin. Inihayag ni Bjorn ang hari ng ginseng bilang kanya. Sino ang lalaking ito? Paano siya makakapagbid? Kalaban ba niya si Bjorn? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 314. Pagkatapos ng anunsyo ni Bjorn, walang nang-ahas na magbid. Nagsuot siya ng isang nasisiyahang ekspresyon. Maya-maya lang, may dumating na boses. Nagdilim ang mukha niya nang makitang nagbid si James. Nang makita ang isang bata at hindi pamilyar na mukha, malamig niyang sabi, "Hoy, hindi mo ba narinig na ang hari kong ito ng ginseng? Ano ang kahulugan nito? Kalaban mo ba ako?" Walang pakialam si James kay Bjorn. Kailangan niya ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng para sa kapakanan ni Thea. Mula sa auction block, dumilim ang mukha ni Christine nang makita si Bjorn. Alam niyang mahirap itong tao. Bukod dito, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay hindi mas mababa sa kanyang lolo. Dahil inihayag ni Bjorn ang hari ng ginseng bilang kanya, hindi niya ito maipagbibili sa magandang presyo. Then, she saw James made a bid. Pagkatapos,
Nakita niya si Thea sa tabi nito na natigilan si Christine. Hindi ba si Thea Callahan iyon? Bagamat hindi siya sigurado sa background ni Thea, tinanggal ng kanyang lolo si Thea noong birthday party ni Yuna Lawson. Paarap sa laban ni Bjorn, tumawa si James. Dahil pareho nating gusto ang hari ng ginseng, naway manalo ang pinakamataas na bidder. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang auction. Hinayla ni Thea si James at mamulong, "It's alright, honey, ayoko na. Tsaka wala kaming pera." Bahagyang kumaway si James at sinenyasan si Thea na kumalma. Samantala, si Bjorn ay nagsuot ng masungit na ekspresyon, at ang kanyang mga titig ay malamig-lamig. Siya ay humakbang pasulong at idineklara ang hari ng ginseng bilang kanya upang makuha niya ito sa pinakamababang presyo. Hindi niya inaasahan ang isang lalaki na lalabas ng wala sa oras at gumawa ng isang bid. Sa tingin mo ba kasing yaman mo ako? Upang hindi mahuli, siya ay sumigaw, 110 milyon. Pagkasabi niya nun ay napatingin siya kay James. Itinaas muli ni James ang kanyang bidding card, 850 milyon. Hingal. Hingal na hingal ang karamihan. Anong uri ng pagtaas ng bid ito? 150 milyon mula sa 110. Sino ang lalaking ito? Bakit hindi nila siya nakita kanina? Siya ay isang hindi pamilyar na mukha. Ito kaya ay isang rich kid mula sa isang kilalang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang kasuotan ay hindi nagbigay ng impresyon ng isang mayamang lalaki. Sila ay namangha samantala, si Bjorn ay nagalit. Lubhang kailangan niya ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng. Malapit na ang taunang medikal na kompetisyon sa Kensington. Siya ay naghahanda sa loob ng maraming taon upang makuha ang titulong Asclepius at maging sikat sa isang gabi. Matagumpay siyang nakagawa ng isang formula na nangangailangan ng 1,000 taong gulang na hari ng ginseng bilang sangkap na nagpapahusay ng bisa. 200 milyon. Napaungol si Bjorn sa galit. Umalangaw-ngaw ang kanyang dagandong sa buong auction house. Alam ng lahat na galit siya. Alam nilang isa siyang mapaghiganting tao. Ngayong nasaktan siya ni James, malalagay siya sa matinding problema. 300 milyon. Walang interes na sabi ni James. Honey, ang mukha ni Thea ay mapatla 300 milyon. Saang lupalop niya makukuha iyon? Samantalang si Juliana naman ay nagtatakang tumingin kay James. Paano siya makakagawa ng 300 milyong dolyar na bid ng ganoon lang? Natigilan ang mayayaman at makapangyarihan sa karamihan. Bagaman ito ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng, ang pinakamataas na presyo nito ay 150 milyon lamang. 300 milyon ay overkill. Bakas sa galit ang mukha ni Bjorn. Walang sino man ang nangahas na sumalungat sa isang kilalang inan na tulad niya. Ngayon, isang binata na nanggaling saan man ang nakipag-away sa kanya sa auction 300 milyon. Kahit na siya ay isang kilalang doktor sa mundo na kumikita ng daan-daang libo mula sa isang paggamot, mayroon lamang siyang halos 1 bilyong dolyar sa kanyang mga save-ines. 350 milyon. 500 milyon. Walang ganang sabi ni James. Ikaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 315. Natigilan si Bjorn. Tinuro niya si James at sumigaw sa galit, "Who the hell are you, kid? Bakit mo ako kinakalaban?" Napangisi si James. "Isa lang akong nobody. Sinabi ko nga na ang pinakamataas na bidder ay maaaring magkaroon ng hari ng ginseng. Kung gusto mo, taasan mo lang ang bid." Nang marinig ang napakataas na presyo, nanginginig si Thea sa takot. Hinayla niya si James at sinenyasan itong tumigil. Gayunpaman, hindi natakot si James. "Fine, whatever." Sa sobrang galit ni Bjorn ay napangiti siya. Inabot niya ang nangungunot niyang braso at itinuro si James, "Kunin mo kung gusto mo. Tiyak na umaasa akong ang halamang ito ay magpapahaba ng iyong buhay." Nagbabantang tono niyang sabi. Nakita ng lahat na galit siya. Napahamak si James. Tumigil si Bjorn sa pagtataas ng bid. Si Christine ay nanonood mula sa likod ng auction block at nanatiling tahimik. Gayunpaman, lihim niyang ipinaalam kay Jay, na nasa Kensington. Matapos marinig ang tungkol sa nangyayari, agad na nagtap si Jay sa mga surveillance camera sa venue. Nang masaksihan niya ang eksena, agad siyang nagutos, "Christine, dahil gusto ni Thea ang 1,000 taong gulang na ginseng, ibigay mo na lang sa kanya ng libre." Nang marinig iyon,
Natigilan si Christine. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa kanya. No way. 500 milyon ang presyo ng bidding, Lolo. Paano natin ito maibibigay ng libre? Makinig ka sa akin. Sige. Hindi nang ahas na suwayan ni Christine ang kanyang utos. Nang makitang wala nang ibang nagbid, tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, dahil wala nang ibang nagbid, ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng na ito ay mapapabilang kay Mr. Kayden. Gayunpaman, nais kong ipahayag na kami sa Herbal Biotech ay nagpasya na iharap ito sa kanya ng libre. Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Libre. Napatingin ang mga tao kay James. Sino itong ordinaryong lalaki na ito? Bakit ang Herbal Biotech ay magbibigay sa kanya ng napakamahal na halamang gamot ng libre? Bahagyang ngumiti si James, inaasahan niya ito. Alam niyang tiyak na maaakit nito ang atensyon ni Jay kapag nagbid siya. Iyon ay dahil nagpunta si Jay Fallon sa ibang pagkakakilanlan. Siya rin ay si Jake Graham, ang boss ng Underground Intelligence Network. Alam ni Jake kung sino si James. Samantala, tulala si Thea. Libre. Tumingin si James sa tulalang si Thea at nakangiting sinabi, "Honey, ang ganda ni Dr. Fallon, he's showing you respect by giving such a precious 1,000-year-old king of ginseng to you for free." Respeto. Natigilan si Thea. Ngumisi si James. Alam kong mangyayari ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagbid ako kahit na wala akong pera. Iyon ay para maakit ang kanyang atensyon. Ito ay naging isang matunag na tagumpay. Natulala si Thea. Ipinakita ba ni Dr. Fallon ang kanyang paggalang sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng 1,000 taong gulang na ginseng dahil sa misteryosong Mr. Kayden? Mr. Kayden, Ms. Thea, mangyaring bumalik sa backstage para kunin ang ginseng pagkatapos ng auction. Pagkasabi niyan, ipinagpatuloy niya ang auction. Natarante si Juliana sa tabi niya. Ano ang nangyayari? Bakit ibibigay ng Herbal Biotech ang mahalagang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng kay Jotnes ng libre kahit na umabot na sa 500 milyon ang presyo ng bidding? Baka isa siyang big shot. Let's go. Honey, kukunin natin ang ginseng at uuwi na tayo. Tinulungan ni James si Thea na tumayo at tumalikod na para umalis. Nang makita ito, tinawag ni Christine ang isa pang auctioneer at pumunta sa backstage. Magalang nabati ni Christine, Mr. Kayden, Ms. Thea, Ms. Fallon, masyadong mahalaga ang reg along ito. Hindi ko matanggap. Nandito si Thea para tanggihan ang regalo. Paano niya matatanggap ang gayong mahalagang halamang gamot? Ayaw na niyang utangin pa ang misteryosong Mr. Kayden. Siyempre, tatanggapin namin, agad na wika ni James. James, Thea reproach him, paano tayo kukuha ng gamit ng iba ng libre? Napakamot ng ulo si James at sinabing, "Honey, nakakalokong hindi tumanggap ng mga libreng bagay." Nagmamadaling sumingit si Christine, Ms. Thea, ito ay tanda lamang ng paggalang ng aking lolo. Isa lang itong King of Ginseng, please accept the gift. Pero, walang pero. Kinuha ni James ang hari ng ginseng at nakangiting sinabi, "Ms. Fallon, salamat kay Dr. Fallon sa ngalan namin." Pagkasabi nun ay hinailan niya si Thea sa may eren at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 316. Hinailan ni James si Thea palabas ng Herbal Biotech. Sa labas, galit na galit si Thea. Anong ginagawa mo, James? Paano natin tatanggapin ang gayong mahalagang regalo? Bakit hindi? Libre naman. Walang pakialam si James. Ikaw. Thea pouted then, huminga siya ng malalim. Buntong hininga, di bale. Muli, may utang na loob siya sa misteryosong Mr. Kayden ng isa pang pabor. Pagbalik niya sa Kensington, kailangan niyang pasalamatan siya ng personal at hilingin sa kanya na huwag siyang bantayan. Kahit na siya ay isang ordinaryong tao lamang, siya ay inaalagaan ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Isang beses o 2 beses ay maayos. Gayunpaman, ito ay masyadong nakakabigay puri para mangyari ito sa lahat ng oras. Matapos makuha ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng, bumalik sina James at Thea sa tirahan ng burol. Habang nasa daan, nakatanggap sila ng tawag mula kay David. "Nasaan ka, Thea? Si Cyrus ay nagpapakain sa amin. Halika, dali, wag na. Hindi ako pupunta. Halika, dali,
Partikular na tinatrato kanya sa isang pagkain na sa Gastronome kami, ang pinakamarangyang restaurant sa North Kensington. Sige, kung ganoon. Ibinaba ni Thea ang tawag at tumingin kay James. Tinatrato kami ni Cyrus sa isang pagkain sa Gastronome. Tara na. Binuksan ni James ang GPS. Matapos tukuyin ang lokasyon ng paghahanap, nagmaneho siya patungo sa lugar. Kasabay nito, umalis si Bjorn sa auction sa Herbal Biotech. Nasa isang presidential suite siya sa isang 5-star hotel. Damn it all. Namula ang mukha niya sa galit. Siya ay isang kilalang doktor. Kahit saan man siya magpunta, palaging may mga taong nangungulit sa kanya. Kahit na formal na siyang nagpakita ng sarili sa karamihan, may isang taong hindi pinansin. Sa harap niya ay nakatayo ang isang magalang na nasa katanghaliang gulang na lalaki, Mr. Truman. Tiningnan namin ang background ng taong iyon, sabi niya. Speak. Bjorn had a murderous look, malamig niyang sabi, going against me. Pagod na siguro siya. Nabubuhay. Gagawin kong buhay impyerno ang buhay niya. James ang pangalan niya. Siya ay nagmula sa Kensington at manugang ng mga kalahan. Ang mga kalahan ay walang impluwensya ng pamilya. Ang mga ari-arian ng kanilang pamilya ay umaabot lamang sa $1 bilyong. Naikuyom ni Bjorn ang kanyang mga kamao. Napakalakas ng loob ng isang manugang ng pangalawang rate na pamilya na kumilos sa gayong kabastusan. Mr. Truman. Ibinuka at itinikom ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang bibig, na natiling tahimik. Bakit ka nauutol? Magsalita ka. Oo, sabi ng middle-aged na lalaki, bagaman basura si James, hindi ordinaryong babae ang asawa niyang si Thea Callahan. Siya ay may malalim na koneksyon sa mga makapangyarihang tao, ang sabi-sabi ay dahil sa pagpasok niya sa isang lalaki 10 taon na ang nakararaan. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Bjorn ang lahat. Ito ba ang dahilan kung bakit binigyan siya ng Herbal Biotech ng 1,000 taong gulang na ginseng ng libre? Malungkot na ekspresyon ang suot ni Bjorn. Isang misteryosong Mr. Caden. Sino siya? Si Bjorn ay naglakbay sa buong mundo, at siya ay nanatili sa Kensington ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang Caden. Isang Caden mula 10 taon na ang nakakaraan. Ipinikit ni Bjorn ang kanyang mga mata. Hindi niya kailanman itinuring ang mga Caden mula 10 taon na ang nakakaraan bilang isang banta, pabayaan ang isang nakaligtas na makalipas ang 10 taon sa kasalukuyan. Siya ay isang kilalang doktor na may koneksyon sa buong mundo. Marami siyang nakilalang mga bigwig na magpapabor pa sa kanya. Kung tutusin, mas mayaman ang isang tao, mas natatakot siyang mamatay. Mr. Truman, alam ko rin na nandito sila sa North Kensington para ipagdiwang bukas ang kaarawan ng lola ni Thea. Napakagaling. Bakas sa mukha ni Bjorn ang nakakatakot na ekspresyon. Tahiin, si James ay isang patay na tao. Ang Hills, masyadong, ay tiyak na mapapahamak. Dumating sina James at Thea sa Gastronome. Pumunta sila sa ikatlong palapag at pumasok sa isang marangyang silid. Maraming nagkukumpulan doon. Lahat sila ay mga nakababatang henerasyon ng mga burol na pinamumunuan ni Cyrus. Sa sandaling ito, si Cyrus ay nakikipag-usap sa isang 20 anyos na lalaki. Nakasuot ng puting t-shirt ang lalaki at may gintong kwintas sa leeg. Nakasuot din siya ng mamahaling relo at nalilibugan ng mga magarang bagay sa buong katawan. Ang marangyang relo lamang ay hindi ng daan-daang libo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 317. Siya si Augustus Zenos at kaibigan ni Cyrus. Isang kaibigan, sa mata ni Cyrus. Para kay Augustus, si Cyrus ay walang tao. Kung hindi sinabi ni Cyrus na magpapakilala siya sa kanya ng isang magandang babae, hindi rin siya sasama. Augustus, hindi ako nagsisinungaling. Ang ganda-ganda ng pinsan ko. Kahit may asawa na siya, basura ng asawa niya. Hindi pa nga sila natutulog sa iisang kama. Maaasahan ko iyon, sabi ni David. Totoo namang hindi pa natutulog ang kapatid ko sa walang kwentang James na iyon. Gayunpaman, maraming mayayamang lalaki ang humahabol sa kanya. Alam mo ba ang Watsons? Sinusundan din siya ni Xavier Watson. Huwag nating kalimutan ang misteryosong Mr. Caden. Ang mga ito ay lubhang mayayamang lalaki. Pinadalhan nila kami ng mga mag-agarang sasakyan at vilya na walang daan-daang milyon.
Kitang-kita ang gustong sabihin ni David. Kung gusto mong ituloy si Thea, kailangan mong maghanda ng mga reg-along katumbas ng halaga kay Mr. Watson at Mr. Caden. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si James at Thea. Tumayo ang lahat ng tao sa kwarto. Nagmamadaling nilapitan ni Cyrus si Thea at hinayla sa gilid ni Augustus. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito sa kanya. Thea, ito si Augustus mula sa Zenozes. Ang kanilang pamilya ay hindi ng daan-daang bilyon. Nang masaksihan ang glamour ni Thea, naakit agad si Augustus sa kanya. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga tampok ay pino, ang kanyang buhok ay mahaba at malasotla, ang kanyang balat ay maputi at maislan, curvaceous ang figure niya. Nakakaakit ang buong katawan niya. Akin, akin. Sa sandaling iyon, bulalas ng kanyang isip. Gayunpaman, siya ay binubuo sa labas. Marahan siyang tumango. Hindi masama. Halos hindi siya kwalipikadong maging girlfriend ko. Pagkasabi nun ay tinapik niya si Cyrus sa balikat. Hindi masama, Cyrus. Simula ngayon, tingnan na ng pamilya ko ang heels. Dahil sa tuwa, nagmamadaling sinabi ni Cyrus, "Salamat, Augustus." Tinuro niya ang upuan at sinabing, "Umupo ka rito, Thea." Uminom ng kaunti kasama si Augustus. Nagdilim ang mukha ni Thea. Dumating siya dahil pamilya niya sila. Hindi niya akalain na may iimbitahang estranghero si Cyrus at sasamahan pa siya nitong uminom. Samantala, ngumisi si James kay Augustus at nagtanong, "You must be Augustus Zenos. Maaari ko bang malaman kung sino si Zach at Washington Zenos para sa iyo?" Napatingin si Augustus kay James. Nang makitang nakasuot siya ng ordinaryong damit, tinignan niya ito ng masama. "Mga pinsan ko sila. Nakikita ko." Bahagyang ngumiti si James. Tapos, tumingin siya kay Thea, "Honey, since nagustuhan ka na ni Mr. Augustus, samahan mo siyang uminom. Masyadong mainit dito. Lalabas ako para mamasyal." "James," tawag ni Thea. Gayunpaman, tumalikod si James para umalis. Kumunat ang noo ni Thea at mamulong, ano ba ang iniisip niya? With a frustrated look, umupo siya sa upuan niya. Sa dami ng tao, hindi siya nag-aalala sa gagawin ni Augustus sa kanya. Naglakad na si James palabas ng building. Nagsindi siya ng sigarilyo at inilabas ang phone niya para tawagan si Gavin. Takot sa kanyang talino nang matanggap ang tawag ni James, hindi man lang mahawakan ng maayos ni Gavin ang kanyang telepono. Mabilis niyang sinagot ang telepono. "General, ano yon? Maaari ba kitang tulungan?" Sabi ni James, "May number ka ni Zach, di ba? Tawagan siya at sabihin sa kanya na nasa gastronome ako sa North Kensington. Isang lalaki mula sa Zenos na tinatawag na Augustus ang humihingi sa aking asawa na samahan siya para uminom. Ituwid natin ang isang bagay. Naniningil ako ng napakataas na presyo para dito. 100 milyon para sa isang baso ng alak." Pagkasabi niya nun ay ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto. Umupo si Thea sa tabi ni Augustus. Mapagbigay at matulungin, isa-isa niyang binuksan ang mga bote at nagsalin ng alak sa mga basong walang laman. Nagbuhos pa siya ng isa para kay Thea. Itinaas niya ang baso na may matingkad ng ngiti. "Narito ang una nating pagkikita, Thea. Cheers." "Sorry, hindi ako umiinom." Nang tinanong niya ang kanyang alok, pumasok si James at umupo sa tabi niya. Nakangiti niyang sabi, "Mahal, dahil nagustuhan ka ni Mr. Augustus, paano mo tatanggihan ang kanyang alok?" Ang Zenozes ay isang maimpluwensyang pamilya at ang mga kinatawan ng North Kensington sa Five Provinces Business Alliance walang mawawala sa pakikipagkilala sa kanya. Wearing a smug look, he said, "Tama siya, Thea. Balita ko nagbukas ka ng processing plant. Sa pagtingin sa iyo ng mga Zenozes, wala kang dapat ipag-alala." Masungit na tumanggi si Ted kay Lurder, kaya naglista siya ng klase niya. Pagkatapos noon, walang tigil ang pagbuhos ni Augustus ng alak sa kanyang baso. Kahit na ayaw uminom ni Thea, si James, gayon din ang iba pang mga heels, ay patuloy siyang itinulak. "Wala na, hindi na ako makakainom." Makalipas ang ilang baso, pulang-pula ang pisngi ni Thea. "Thea, itong si Mr. Augustus ang pinag-uusapan natin. Itigil ang pag-iisip tungkol sa iyong sarili at ang interes ng pamilya. Tama na. Kung nakita ni G.
Augustus na Castilla siya ka, maaari kang pumunta at kumuha ng isang silid sa hotel. Sa pag-aalaga niya sa pamilya natin, yayaman tayo. Tumunog ang Hills. Samantala, napasando si James sa isang upuan at nanatiling tahimik. Tumawa si Augustus. Haha, tama na. Maaari tayong pumunta at kumuha ng isang silid pagkatapos uminom. Babantayan ko kayo sa hinaharap. Sabay tayong yayaman. Napatingin siya kay Thea. Nang makita ang namumulang pisngi nito, bumili ng tibok ng puso niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 318. Nasa ikasampung baso ng alak si Thea. Hindi pa siya nakainom ng alak. Pagkatapos uminom ng napakaraming sa loob ng maikling panahon, nakaramdam siya ng pagkahilo at tumangging uminom pa. Gayunpaman, ang Hills ay hindi nasisiyahan. Tumigil ka na sa pagiging inosente, Thea. Sa tingin mo wala kaming alam. Niloloko mo ang isang misteryosong Mr. Caden kahit may asawa ka na. Kung hindi dahil sa pagtingin niya sa iyo, magkakaroon ka ba ng tagumpay na tinatamasa mo ngayon? Ngayong mayaman na ang mga kalahan, hindi mo ba kami matutulungan? Ang mga Hills ay bumigkas ng mga masasakit na salita. Anong pinag-uusapan nyo? Lumapit si David sa kanila at siniraan sila, paano responsable si Thea sa pagtulong sa inyo? Mas mabuting bantayan mo ang bibig mo. Napatingin siya kay James. Nang makitang si James ay tamad na nakaupo sa upuan na walang interes na tingin, si David ay nagalit, siya ay nakatayo ng walang ginagawa habang ang kanyang asawa ay sinisiraan. Anong basura? Kahit na gusto ni David ng isang mayamang bayaw, ang Hills ay masyadong abrasive. Wag na, David. Tumayo si Thea. Ngayong naibigay na niya ang mukha sa Hills, gusto na niyang umuwi at magpahinga. Tumayo siya para umalis. Hinawakan ni Cyrus ang braso niya at sinabing, anong ginagawa mo, Thea? Si Augustus ay isang Xenos. Kung siya ay maaaring makakuha ng pabor sa isang Xenos, ang Hills ay mayaman. Paano niya pakakawalan si Thea? Sigaw ni Thea, anong ginagawa mo? Hayaan mo na. Sampal. Sinampal ni Cyrus si Thea sa mukha niya at umungol, stop acting innocent. Alam mo ba kung sino si Augustus? Ano bang problema ng pag-inom ng ilang baso ng alak at sa pagtulog sa kanya? Basagin. Sa isang iglap, pinalipad si Cyrus. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni James sa kanya. Lumipad si Cyrus ng 2 metro ang layo. Para kay James, ang pananahimik niya ay hindi na nakakuha ng libreng pass para ay bully si Thea. Nanatili siyang tahimik dahil gusto niyang makakuha ng mas maraming venture capital. Bagamat mayaman siya, hindi niya ito basta-basta maibibigay kay Thea. Maghay-hinala siya at maghay-hinala na nakuha niya ang pera ng ilegal. Hindi inaasahan ni Thea na gagawin ng karahasan si James. Napahinto siya sa oras at sinabing, okay lang, honey. Saka lang umupo si James. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, pwede ka bang ituloy ang pag-inom, honey? Ha? Kumunat ang noo ni Thea. Anong ibig mong sabihin, James? Nakangiting sabi ni James, kung kaya mo pang uminom, continue. Ano? Naguguluhan si Thea. Sa pagkakataong iyon, bumangon si Cyrus. Napahawak sa dibdib, itinuro niya si James na may masakit na ekspresyon. Basura ka. How dare you hit me? Dead meat ka. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Augustus. Augustus, you call the shots around here. Bilisan mo, tawagin mo ang mga security guard at durugan mo siya. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Augustus. Malamig niyang tinitigan si James. Lumuhad ka, basura. Umupo si James sa isang upuan at nag-cross legs. Hindi pinapansin si Augustus, sinabi niya, honey, uminom ka hanggat kaya mo. Hindi pwede. Tara, uwi na tayo. Tumanggi si Thea. Alam niyang magaling na manlalaban si James. Maaari niyang patayin ang 100 lalaki sa isang iglap. Ayaw niyang mawalan ng kontrol sa mga bagay. Samantala, inilabas ni Augustus ang kanyang telepono at tumawag. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang 100 security guard na armado ng mga electric baton. Agad na itinaas ni James ang kanyang mga kamay at nakiusap, please, huwag kang padalos-dalos. Honey, uminom ka pa ng kaunti kay Mr. Augustus. Kung hindi, mabubugbog ako hanggang mamatay. Nang makita ang mga security guard, natakot si Thea. Ayaw niyang maulit si James sa karahasan.
Tumingin siya kay Augustus na nagmamakaawa. Mr. Augustus, pakiusap na umalis sila. May i-inhuman pa ako sa iyo. Ganyan ang paraan, ngumisi si Augustus. Ito ang kanyang teritoryo, at sila ang kanyang biktima. Bahagi siyang kumaway. Agad namang lumabas ng kwarto ang mga security guard. No choice si Thea kundi umupo ulit at ituloy ang pag-inom. Samantala, si James ay nagsuot ng walang interes na hitsura. Naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan. Kasabay nito, pagkatanggap ng tawag ni James ay agad na tinawagan ni Gavin si Zack. Nang marinig niya ang nangyari, nabigla siya. Pagkatapos, nagmura siya, "Damn you, Augustus. Sinusubukan mo bang sirain ang Xenozes?" Kung nasa North Kensington lang sana siya, sumugod na siya at tinuruan ng leksyon si Augustus. Gayunpaman, nasa Kensington siya. Hindi siya makarating doon sa oras. Tinawag niya si Richard Xenos, ang kanyang ama at ang patriarch ng sambahayan na, "Tatay, may nangyaring masama." Sinasamahan siya ng B***starred na si Augustus na asawa ng Black Dragon para uminom. "Umalis ka na dyan. Nasa gastronom sila. Sinabi sa amin ng Black Dragon na kailangan naming magbayad ng 100 milyon para sa bawat baso ng alak na iniinom niya. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung hindi tayo makakarating doon sa tamang oras." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 319. Kung magkano ang binabayaran namin ay hindi ang punto. Gayunpaman, kung sasaktan natin ang Black Dragon, ang Xenozes ay masisira. Ito talaga ang Black Dragon. Ang Black Dragon General ng Southern Plains, ang behind the scenes na may-ari ng Transgenerational, at ang nasa likod ng pagkawasak ng Xaviers at pagkamatay ng mga pinuno ng Great Four. Noon sa House of Royals, nakita ko si Xavier Watson na lumuhad sa harap ng Black Dragon gamit ang sarili kong mga mata. Si Richard ay isang kinatawan ng North Kensington sa Five Provinces Business Alliance. Mayroon siyang magandang ideya tungkol sa kung sino ang bumili ng Transgenerational New City. Kaya naman, nang matanggap niya ang tawag ni Gavin, namutla ang mukha niya. "Itong B***starred. Papatayin ko siya." Sumakay si Richard sa gastronome. Sa gastronome, umiinom si Thea. Nakainom siya ng hindi bababa sa 20 baso ng alak. Hindi na siya makainom pa. Nang makitang hinog na ang pagkakataon, naglabas si Cyrus ng isang balumbon ng mga papel de bangko at inihagis kay James. "Hoy, basura, kunin ito at magsaya sa iyong sarili. Papauwiin ni Augustus ang asawa mo bukas ng umaga." Sa pagtanggap ng pera, nanatiling walang kibo ang mukha ni James, hindi napapansin ni Thea ang mga kilos niya, na unti-unting nawawalan ng malay. Siya ay dismayado. Samantala, tuwang-tuwa si Augustus. Makukuha na kaya niya ang gusto niya. Pinagmamasdan ang hubog na figure ni Thea, napalunok siya. Nakikinita pa niya kung paano maglalaro ang eksena sa kwarto nila ni Thea. Pumalakpak. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto. Isang 50 taong gulang na lalaki ang sumugod kasama ang 12 bodyguard na malapit sa likuran. "Bugbugin mo siya. Talunin mo siya." Si Richard iyon. Natigilan si Augustus nang makita si Richard. "Tito, bakit ka?" Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang bodyguard ang sumugod sa kanya. Hinawakan niya ang buhok ni Augustus at sinampal siya ng napakalakas. Natarante si Augustus. Napatulala si Thea. Lahat ay nabigla. Si James lang ang nanatiling composed. Galit na sumigaw si Richard, "Talo ka sa kanya." Inihagis ng mga bodyguard si Augustus sa sahig at pinagpatuloy ang paghampas sa kanya. "Arg! Uncle! Please stop!" Nagmakaawa si Augustus. Ang Hills ay natakot nang masaksihan ang eksena. Lumapit si Richard kay Thea at lumuhad sa harapan niya. Then, he kowtow non-stop, "MS. Si Thea, kasalanan namin kung bakit hindi namin siya tinuruan ng mabuti. Mangyaring magkaroon ng kawalan ng lakas sa mga Xenozes." Natulala si Thea. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tumayo siya at tinulungang tumayo si Richard. Gayunpaman, nasuka siya sa sandaling tumayo siya. Nasuka ang buong nakaluhod na si Richard. Pagkatapos, bumagsak siya sa isang upuan. Sumigaw si Augustus sa matinding paghihirap at nawalan ng malay ang mga burol ay natakot nang makita ito. Pumunta sila sa gilid at nanatiling tahimik. Tumingin si James kay Richard at malamig na sinabi,
Isang Zenos ang nagpasama sa asawa ko sa pag-inom. Dahil hindi mabibili ang katawan ni Thea, natatakot ako na magiging labis ang presyo. 100 milyon kada baso. Nagbibilang ako. Uminom ng halos 20 baso ng alak ang aking asawa. Bigyan kami ng 2 bilyon, at hahayaan namin itong mag-slide. Ano, nabaliw ka na ba? Agad namang nanambalik si Thea na tipsy. She looked at James and rebuked him. Stop spouting nonsense, James. Ano ang ibig mong sabihin sa 100 milyon kada baso? Ano ang ibig mong sabihin sa 2 bilyon? Nabaliw ka na. Masaya kaming magbabayad. Hindi nang ahas na pabulaanan ni Richard si James. Ipinaliwanag sa kanya ni Zack ang lahat. Ito ang Black Dragon, ang pagkakaroon na nakatayo sa tuktok ng Power Pyramid. Ang isang order mula sa Black Dragon ay maaaring magpahiwatig ng kapahamakan para sa 5 Provinces Business Alliance. Pabayaan ang Zenoses, hindi kailangan. Pera mo. Kahit gawin ko, 100 milyon lang ang kailangan ko. Mayroon kang 2 bilyon, kung tutuusin. Ano ang masama sa pagbibigay ng 100 milyon? Nasa kapatid mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 320. Lumuhad si Richard sa sahig, tumibok ang puso niya. MS. Thea. Pakibigay sa akin ang bank account number mo, nakikiusap ako sayo. Ililipat ko agad. Naliligaw pa rin si Thea. Bakit siya nagmamakaawa na bigyan siya ng pera? Ilang baso lang ng alak iyon. Nang makita si Augustus na nahimatay sa sahig, huminga siya ng malalim. Ito kaya ang misteryosong Mr. Caden. Gayunpaman, sila ay nasa North Kensington, habang siya ay nasa Kensington. So, paano niya malalaman kung ano ang nangyayari dito? Gaano siya ka-impluwensya? Naisip ni Thea ang isang lalaki, ang misteryosong Mr. Caden. Maraming tao ang nasa kwarto. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lahat. Walang nang ahas magsalita. Maya-maya, nagsalita si Thea, "Ay it no big deal. Ilang baso lang ng alak. Maayos ang lahat. Ang 2 bilyong dolyar ay hindi maliit na halaga. Hindi niya tatanggapin ang gayong regalo." Napatingin si Richard kay James. Nakaupo sa upuan, hinihit-hit ni James ang kanyang sigarilyo at tumingin kay Thea. "Honey, are you dumb? Kunin mo na lang. Ito ay 2 bilyong dolyar na pinag-uusapan natin. Hindi kami kikita ng ganoon kalaking pera kahit na nagtrabaho kami ng ilang dekada. Nabalitaan ko na ang Zenoses ay isang mayamang pamilya na may kabuoang mga asset na daan-daang bilyon. Hindi sila kapos sa pera." "Oo," nagmamadaling dagdag ni Richard, "hindi naman kami nagkukulang sa pera. Ang B**** na ito ay may lakas ng loob na pinipilit kang uminom. Ang iyong katawan at kalusugan ay hindi mabibili. Natural lang na ang isang baso ng alak ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Ano? Nawala si Thea. Tumingin si James sa tulala pa ring si David at Alisa at sinaman ng tingin si David ay nanambalik ang katinoan at hinimok. "Ano ang kinatatayuan mo dyan, Thea? Bilasan mo, ibigay mo sa kanya ang iyong account number." Pagkasabi nun ay lumapit siya kay Alchard. "Gumagana ba ang aking account? Kapatid ko siya, kung tutuusin. Ito ay kapareho ng paglilipat ng pera sa akin." Napatingin si Richard kay Jamnes. Agad na binatikos ni James si David. "Ano ang ginagawa mo, David? Pera ito ni Thea. Maaari ba namin silang bawiin pagkatapos nilang makapasok sa iyong account?" Napaluha si Richard. Nakatama ang noo niya sa sahig, napayuko siya ng paulit-ulit. "Nakikiusap ako, Thea. Bigyan mo lang ako ng account number mo. Ililipat ko agad." Thud, thud, thud. Napuruhan na ang kanyang noo. Bumangon ka na." Sinubukan siyang tulungan ni Thea na makatayo. Hindi maglakas loob si Richard. Walang ibang choice si Thea kundi ibigay sa kanya ang account number nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Richard at ginawa ang paglipat ng walang saysay. Si Richard ang kasalukuyang patriarch ng Zenoses. Dahil siya ay isang VIP ng mga bangko, ang kanyang mga paglilipat ay maaaprubahan sa isang iglap, anuman ang halaga. Hindi nagtagal, natanggap ni Thea ang pera. Ang proseso ay tumagal lamang ng 5 minuto. Nakakatuwang makita ang balanse sa kanyang bank account. 2 bilyong dolyar, ganoon lang. MMS Thea, natanggap mo na ba? Nakaluhod pa rin si Richard sa sahig, monotonous na nagsalita si Thea. "Yes.
Pwede na ba akong umalis? Maaari ko bang alisin ang B*** na ito? Pwede ka. Naiintindihan. Paumanhin, agad na inutusan ni Richard ang kanyang mga tauhan na buhatin si Augustus, na hinimatay pa rin at mabilis na lumabas ng silid, naalala ng mga burol ang kanilang mga tingin. Alam nilang may malalim na koneksyon si Thea sa mga napaka-impluwensyang tao sa Kensington. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging ganito ka-impluwensya siya. Maging ang patriarch ng Xenozes ay nakaluhod sa sahig, nagmamakaawa na bayaran siya ng $2 bilyong bilang kabayaran. Thea, nakatanggap ka ba talaga ng $2 bilyong? Pinanangkitan ni David si Thea ng may pananabik. Hindi. Paano iyon? Inikat ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, wala akong natanggap. Ano sa palagay mo ang halaga ng $2 bilyong? Akala mo ba bibigyan niya ako ng ganon-ganon lang? Pero nag-transfer si Richard habang nakaluhod siya sa sahig. Huwag kang magsinungaling sa akin, Thea. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kahit gawin ko, $100 milyon lang ang kailangan ko. Mayroon kang $2 bilyon, kung tutuusin. Anong masama kung bigyan ako ng $100 milyon? Kapatid mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 321. Tulala pa rin si Thea. Ang lahat ng nangyari ay hindi kapanipaniwala. Ang Hills ay bumuo ng isang bilog sa paligid niya. Naguguluhang tanong ni Cyrus, anong nangyayari, Thea? Si Richard Xenos ang pinag-uusapan natin, ang patriarch ng pamilya. Siya ay isang taong may mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Bakit siya lumuhad sa harap mo? Tama na, Thea. Gaano ka ba talaga ka-impluwensya? Sino ang tumutulong sa iyo sa likod ng mga eksena? Bakit parang takot na takot sa iyo si Richard Xenos? Tumunog ang Hills. Naguguluhan din si Thea. Gayunpaman, inakala niyang ito ang misteryosong Mr. Caden na gumagawa ng kanyang mahika sa mga anino. Hindi niya alam na magiging napaka-impluwensya nito na kahit si Richard Xenos ng North Kensington ay matatakot sa kanya. Phew! Huminga ng malalim si Thea. Umiikot ang ulo niya. Ayaw na niyang isipin pa ang tungkol dito. Ako, wala lang. Sa pamamagitan ng paraan, isang salita ng pag-iingat dito. Huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari ngayon. Siya ang patriarch ng Xenozes na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, pagkatapos ng lahat. Kung kumalat ang balita, masisira ang kanyang reputasyon. Sa kapangyarihan at impluwensya ng mga Xenozes, ang pagdurog sa atin ay larong pambata lamang. Pagkatapos ng babala sa kanila, tumayo siya para umalis. Nagsimulang umikot ang ulo niya sa ilang hakbang lang. Nahuli siya ni James sa oras. Habang karga-karga siya ni James, lumabas siya ng kwarto. Nagkatinginan ang Hills. Cyrus, ganoon ba talaga ka-impluwensya si Thea? Si Richard iyon, ang lalaking may kakayahang yumugyog sa langit at lupa, at nakaluhod siya sa sahig na parang masunuring aso. Hindi ka panipaniwala. Umupo si Cyrus sa isang upuan at nagsindi ng sigarilyo. Bagamat marami na siyang nakilalang bigwig sa buong buhay niya bilang isang negosyante, hindi pa niya nakita si Richard. Iyon ay dahil hindi pa siya kwalipikadong gawin ito sa dami ng mga ari-arian na hawak niya. Hindi niya inaasahan na si Richard ay lumuhad sa sahig at masunurin na tinidor ang mahigit $2 bilyong. $100 milyon kada baso. Tunay na nakakatakot sa sandaling iyon, malinaw na naiintindihan niya kung gaano katikot si Thea. Hindi si Thea ang nakakatakot. Ito ang nasa likod ng mga eksena. Narinig niya ang tungkol sa kanyang mga pangyayari. It was a Caden, a mysterious Caden, behind her back. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa pangyayari ngayon. Kung may lumabas na salita, naiintindihan. Hindi ko sasabihin sa isang kaluluwa, Cyrus. Sabay pasok ni Thea sa kotse. Siya ay lasing, at ang kanyang ulo ay umiikot. Ayaw niyang mag-isip ng kahit ano. Honey, babalik ba tayo sa Hill Residence o sa ibang lugar? Sa kanyang upuan, iminulat ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, Kay kalimutan mo na. Huwag na tayo umuwi. Kumuha ka na lang ng kwarto sa isang hotel. Uuwi na tayo bukas. Got it? Sagot ni James. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at naghanap ng malapit na hotel. Nagmaneho siya patungo sa kinaroroonan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang 5-star hotel.
Pagka-park ng sasakyan ay bumaba siya sa driver's seat at binuksan ang pinto ng pasahero. Tapos, ay nalalayan niyang bumaba si Thea. Lasing si Thea. Namumula ang kanyang mga pisngi, at wala na kahit isang onsa ng lakas sa kanya. She collapsed into James's arms the moment she downed the car. Ang nakakaakit na halimuyak ay kumikiliti sa mga butas ng ilong ni James at lubos siyang pinasigla. Nakapulupot ang braso nito sa slim waist nito, at ang bilis ng tibok ng puso niya. Nakaakbay kay Thea, tinahak niya ang daan patungo sa entrance ng hotel. Sa di kalayuan, may naglalakad na grupo ng mga lasing at binata. Sila ay sumisigaw ng mga himig. "Di Dylan, tingnan mo. Doon." Nang makitang tinutulungan ni James si Thea patungo sa entrance ng hotel, mabilis na nanambalik ang isa sa mga binata at napabulalas habang nakaturo kay Thea. Nang marinig ito, lumingon ang iba sa grupo na tigilan sila. Napakaganda. Napakagandang babae. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kagandang kagandahan. Dylan, masyadong nainom ang magandang ginang at tingnan mo ang lalaking iyon sa ordinaryong damit. Walang paraan na mayaman siya. Dapat ay sinundo niya ito sa mga lansangan at nagplanong kumuha ng kwarto sa hotel. Hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 322. Dylan Nell. 30 taong gulang at walang trabaho. Naglibot siya sa lahat ng uri ng bar at entertainment district. Kasama ng humigit kumulang 50 honchos, nagsagawa siya ng mga negosyo tulad ng pangingikil at pantubos na lumalampas sa mga gilid ng batas. Ngayon, kalalabas lang niya at ng kanyang mga honchos mula sa isang bar. Nang makita si Thea, nanlaki ang mga mata nila sa kanya. Naranasan nilang maghintay sa labas ng mga bar para sunduin ang mga magagandang babae na lasing at pagkatapos ay kumuha ng kwarto sa isang hotel kung saan. Pagkatapos nito, ay record nila ang proseso at mangikil ng pera sa kanilang mga biktima. Alam nila ang nangyayari nang makita nila si Jarnes na magkasama-kasama si Thea. Ang lalaking ito ay napakaswerte para makuha ang kanyang mga kamay sa isang magandang babae. Sa isang matakot na tingin, inutusan ni Dylan ang kanyang mga tauhan, "Go get them." Bugbugin ang lalaki at sunggaban ang babae. Oo, tuwang-tuwa ang mga honcho. Napakagandang babae. Pagkatapos matikman siya ni Dylan, turn na nila. Nang makarating sina James at Thea sa entrance ng hotel, may ilang mga hooligan na lumapit at pinigilan sila sa kanilang paglalakad. Sumipol ang isa at tumingin kay James na may pilyong ngisi. "Hoy, bata, binabalaan kita. Ibaba mo ang babae, yumuko ka sa amin, at pakakawalan ka namin kung hindi, tatalunan ka namin." Hindi nasiyahan si Dylan. "Anong dili-dalaying mo? Kunin mo na siya." Napatingin si James sa papalapit na si Dylan. Mukha siyang 30 taong gulang at nakasuot ng itim na vest. Mahaba ang buhok niya at may gintong kwintas sa leeg. May tato siyang berdeng dragon kaya mas nakakatakot ang hitsura niya. Ang dragon tattoo lamang ay makakapagpabalisa sa marami. Maliga. Dumilim ang mukha ni James. Halos wala pa ring malay si Thea. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga lalaking nakaharang sa kanilang dinadaanan. "Anong nangyayari, honey?" Nagsalita siya sa maalinsangan na boses. Makinis at nakakaakit, "Nandito ako, honey," natatawang sabi ng isang lalaki at naglakad palapit sa kanya. Itinaas ni Jance ang kanyang paa at sinipa siya. Dumiretso siya para sa kanyang pandiya. "Arg!" Napahawak ang lalaki sa kanyang pandiya at napasigaw sa sakit. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at nakahiga doon na hindi gumagalaw. "Kunin mo siya," sigaw ni Dylan. Agad na inilabas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga punyal. Binatukan ng isa si James. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit sa kanya, hinawakan siya ni Thames sa braso at pinilipat ito. Basag. Nabali ang kanyang palso, at napasigaw sa sakit ang tulisan. Ang punyal sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Nagpatuloy si James sa opens iba. Sa isang kisap mata, lahat sila ay bumagsak sa lupa. Sa takot, napaatras si Dylan ng ilang hakbang. Habang nakasando si Thea sa kanya, naglakad si James papunta kay Dylan. Nagsalita si Thea sa mahinang boses, "Huwag kang makipag-away, honey." Huminto si James at pinandilatan si Dylan. "Scram! Tatandaan kita. How dare you bugbugin ang mga tauhan ko? Wait lang. Patay kang tao."
Nang makita ang kanyang mga tauhan na nakahandusay sa lupa, nag-iwan ng banta si Dylan at nakatakas na nakatali ang buntot. Bumalik lang siya pagkakapasok ni James sa hotel. Nakatayo na sa lupa ang kanyang mga honchos. Basura. Nagmura siya. Hindi namin kasalanan, Dylan. Hindi namin ini-expect na magiging napakagaling niyang fighter. Sinita siya ni Dylan, imbestigahan mo siya. Gusto kong malaman kung sino siya. Papatayin ko talaga siya. Si Dylan ay nasa lansangan ng maraming taon at nakilala ang maraming makapangyarihang lalaki. Ang pagkuha ng kanyang mga kamay sa hotel room bukang record ni James ay isang piraso ng cake. Hindi nagtagal, nalaman niya ang pangalan ni James. Pagkatapos nito, nag-imbestiga pa sila. Nalaman niya kung saan nanggaling si James. Kensington. Dumilim ang mukha ni Dylan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 323. Pagkatapos, hinanap niya ang kanyang amo. Sa isang silid ng underground gambling den sa North Kensington, yumuko si Dylan at nagsalita ng magalang. Bryson, ito ay isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Nalaman ko na ang lalaking bumugbog sa mga tauhan ko ay si James. Siya ay mula sa Kensington at narito upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang burol. Ang Hills ay may kabuoang mga asset na ilang bilyon. Isang 40 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa sofa. Ang kanyang pangalan ay Bryson K. Jazzo, nagmamay-ari siya ng ilang bar, KTV, at mga sugal. Isa rin siyang loan shark. Nakatingin ka na ba sa Hills? Walang interes na tanong ni Bryson. Umakyat siya sa social ladder sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng may lubos na pag-iingat. Hindi niya target ang hindi niya kaya. Gayunpaman, lubos niyang sisirain ang mga magagawa niya. Meron ako. Ang patriarch ng pamilya ay isang retiradong veterano. Mayroon ding ilang opisyal ng gobyerno sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit, dahil nasaktan nila ang ating mga tauhan, kailangan nilang magbayad ng kabayaran. Paano kung opisyal sila? Magiging mas maimpluwensya ba sila kaysa sa sumusuporta sa iyo? At saka, I heard James's wife is called Thea Callahan. Siya ay isang magandang babae at itinuturing na pinakamagandang babae sa buong Kensington. Nagpatuloy si Dylan. Tiningnan niya ang background nila. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa North Kensington. Lahat ng impormasyong natanggap niya ay base sa mga tsismis sa kalye. Wala siyang kaalam-alam sa loob. Wala rin siyang ideya sa katayuan ni Thea sa mga aristokratikong bilog sa Kensington. Siya ay isang babae na walang sinumang nang ahas na masaktan. Tumango si Bryson. Totoo. Kahit na opisyal sila, mas maimpluwensyahan pa kaya sila sa amo ko. Sasabihin ko sa boss ko ang tungkol dito. Maaari tayong mangikil ng hindi bababa sa 2 bilyon mula sa Hills. Bibigyan ko ng bilyon ang amo ko bilang respeto. Hihilingin ko rin sa kanya na tulungan kami sa mga anino para i-pressure ang Hills. Gaano karunong? Agad na sinimulan ni Dylan ang pagsuso sa kanya. Tumingin sa kanya si Bryson at malamig na sabi, "Magkagulo. Baliin ang mga paa ng iyong mga tauhan at pumunta sa Hills at gumawa ng eksena bukas. Gagantimpalaan ka pagkatapos nito." Naiintindihan. Titingnan ko kaagad. Lumayo si Dylan na may kasamang ngiti. Sa kanya, ang Hills ay tiyak na mapapahamak. Noon, ilang negosyanteng nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ang nabangkarot at ibinilanggo matapos utangin si Bryson. Sa sandaling iyon, nasa hotel si James. Biglang bumagsak si Thea sa kama. Dahil lasing siya, nagsuka siya sa buong bedsheet. Si James ang naglinis ng kalat. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang damit ni Thea at dinala sa banyo para linisin. Nanambalik ang katinoan ni Thea habang nakababad sa tubig sa bathtub. Nakalubog ang buong katawan niya sa tubig na tanging ulo lang ang nasa itaas. Tumingin siya kay James at namula. Hindi man lang nakaramdam ng awkward si James. Tinitigan niya ang pananabik na parabang ito ay isang magandang gawa ng sining. "Honey, bidalhan mo ako ng towel. Tapos na akong mag-shower. Masyadong mainit dito." Ang namumula niyang mukha ay nanginginig sa pawis. Nahihiyang bamulong siya sa mahinang boses. Dinalhan siya ni James ng tuwalya. Sabi ni Thea na may masamang tingin, "You should leave." "Honey, lasing ka na, tulungan kita. Ako ang asawa mo, kung tutuusin. Hindi ako tagalabas." "Eh sige." Tumango si Thea. Tumayo siya. Habang nakatayo siya,
Bumungad sa harapan ni James ang hubog niyang anyo. Ramdam ni James ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Muntik na siyang mag-nosebleed. Paglabas pa lang ni Thea sa bathtub, na-miss niya ang kanyang paa at nahulog. Mabilis na gumanti si James at mabilis na humawak sa kanya. Damang-dama niya ang makinis nitong balat. Nanginginig si Thea, at nanigas ang katawan. Kahit na ang yamakap sa kanya ay ang kanyang asawa, hindi siya komportable at nahihiya. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Thea, asawa mo ito. Normal lang sa mag-asawa na magkaroon ng skin contact. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili. Noon lang niya na-relax ang tensyon na doon niyang katawan. Tumingin siya kay James at ngumiti. Mapang-akit na tanong niya, "Honey, mukha ba akong masarap?" Ang kanyang mga salita ay nakakaakit. Hindi na nakatiis si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 324. Naisip ni Thea na masyadong monotonous ang relasyon nila ni James. Sinimulan niyang asarin si James. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang mga salita. Ang matigas na labanan na si James ay napaamo lamang ng isang pangungusap. Napalunok si James. Oo. Namumula na sabi ni Thea, "G, paalisin mo ako dito." Naalala ni James ang sarili at mabilis na binuhat si Thea palabas ng banyo. Pagkatapos ay pinahiga siya nito sa kama. Samantala, agad namang tinakpan ni Thea ang hubad na katawan ng kumot. Namumula ang pisngi, ngumiti siya kay James. "Gabi na ngayon, dapat na tayong matulog." Oh, humiga si James sa kama. Gamulong si Thea sa kabilang side habang nakatalikod kay James. Kahit na sinindihan niya ang mga pangalan sa loob ni James, pinili niyang huwag patayin ang mga ito. Hindi komportable si James sa buong katawan niya. Gayunpaman, pinili niyang pigilan ang pagnanasa. Lumipas ang gabi ng tahimik. Maagang nagising si James kinaumagahan. Si Thea naman ay tulog pa rin. Dumiretso si James sa sala ng presidential suite at inilabas ang phone niya para tawagan si Daniel. Inutusan niya siya na utusan si Chase na magpadala ng mga premium na sigarilyo at alak mula sa rehiyon ng militar sa tirahan ng Hill. Pagkababa ng tawag, umupo siya sa sofa at naglaro sa phone niya. Hindi nagtagal ay lumabas na ng kwarto si Thea. Nakabihis na siya. Gayunpaman, ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang kaibig-ibig pagkagising. "Honey," kinapa niya ang kanyang mga temps at umupo sa sofa. Sabi ni James, "Honey, maaga pa naman. Dapat kang bumalik sa pagtulog." Umiling si Thea at inilabas ang phone niya. Binuksan niya ang kanyang mga text message at tinitigan ang notification na ipinadala sa kanya ng bangko kagabi. Lumapit sa kanya si James at nakita ang balanse ng kanyang account. Nagkunwaring nagulat, napabulalas siya. "Wow! Mayroong 2 bilyon doon, honey. Mayaman kami. Bumili tayo ng villa pagbalik natin." Kensington, okay. Tumingin si Thea kay James at inikat ang mga mata. "Managinip ka. Ginagamit ko ito para palawakin ang Pacific Group. Sa 2 bilyong dolyar, mabilis kong mapalawak ang negosyo. Honey." "Oo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit binigyan ako ng pera ng mga Zinoses?" Nakangiting sabi ni James, "It's the mysterious Mr. Caden behind this, of course." Siguradong nabalitaan niya na pinipilit ka ni Augustus na uminom. Galit na galit, inutusan niya si Richard na lumuhad sa harap mo at humingi ng tawad. "Bakit hindi ka galit, kung gayon?" Sagot ni James, "Ano ba ang dapat ikagalit? Sa lahat ng mga bigwig na ito ay nahuhulog sa iyo, maaari lamang itong mga hulugan na ang aking asawa ay namumukod-tangi. Ang swerte ko na napangasawa kita. Bakit ako magagalit?" Nagpout si Thea at sinabing, "Kung patuloy kang walang ambisyoso, itatapon kita at pupunta sa misteryosong Mr. Caden." "Huwag naman honey. Ginagawa ko ang aking makakaya. Nakahanap pa ako ng trabaho." "Ay oo, hindi ko pa nasasabi sa'yo kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho." Inilabas ni James ang kanyang Transgenerational Account Executive Business Card at sinabing, "Tingnan mo. Nagtatrabaho ako bilang account executive sa Transgenerational Group." Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Account executive. Alam niya kung ano talaga ang kasama sa trabaho. Gayunpaman, may sapat siyang kakayahan upang makakuha ng trabaho sa Transgenerational. Ang Transgenerational ay isang malaking korporasyon. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Naiintindihan,
Ma'am, magsisikap ako. Kaya, ay pangako mo sa akin na hindi mo ako itatapon, honey. Nagpout si Thea. Depende yan sa performance mo. Maglalagay na ako ng makeup ngayon. Tumayo siya at tinungo ang dressing room, samantala, umupo si James sa sofa at nagsindi ng sigarilyo. Siya ay nabubuhay sa buhay. Maya-maya pa ay natapos na si Thea sa paglalagay ng makeup. Nag-check out ang dalawa at nagtungo sa tirahan ng burol. Pagdating nila, alas 9 na ng umaga. Birthday ng lola ni Thea ngayon. Bagamat hindi ito isang engranding pagdiriwang ng kaarawan, ang Hills ay isang maimpluwensyang pamilya. Lahat ng may koneksyon sa Hills ay naroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 325. Ilang malalapit na kamag-anak lang ng Hills ang nandito kahapon. Ngayon, gayunpaman, ay iba. Nandoon ang lahat, si Jedediah at ang kanyang 4 na anak na lalaki at 2 anak na babae, gayon din ang kanyang mga pamangkin, ay naruroon lahat. Umalangaw-ngaw sa tawanan at saya ang looban ng tirahan ng burol. Naging paksa ng talakayan sina James at Thea pagdating nila. Nagbulang-bulungan ang lahat kung paano dumating ang oras ni Gladys at kung paano niya tuluyang may angat ang ulo niya. Pumunta si Gladys sa kanila at siniraan si James. Ano bang iniisip mo, James? How dare you stay out all night kasama ang anak ko? Nagmamadaling paliwanag ni Thea. Ma, hindi niya kasalanan, isang uminom ng kaunti kagabi. Kaya, nagpasya kaming kumuha ng kwarto sa isang hotel. Tita Gladys, pinainom ko si Thea kagabi. Lumapit si Cyrus at nakangiting sinabi, hindi napigilan ni Thea ang kanyang alak at lasing lamang siya pagkatapos ng ilang baso ng alak. Hindi niya kasalanan. Saka lang medyo lumiwanag si Gladys ng mga sandaling iyon, huminto ang isang sasakyan ng pulis sa harap ng courtyard. Nandito si Clinton. Tumayo ang lahat para salubungin siya. Hoy, nanay. Oy, tatay. Long time no see, grandpa and grandma. Bumaba ng sasakyan ang isang lalaki na mukhang 25 taong gulang na nakauniporme at binati ang lahat. Tumayo si Thea sa likod ni James at bamulong, ito si Clinton Hills. Siya ang kapitan ng espesyal na unit ng pulisya at may malaking awtoridad. Siya ang pride of the Hills. Ma'am, bahagyang tumanggo si James, kapitan ng dalubhasang pulis sa murang edad. Kahanga-hanga, patuloy ni Thea, ang aking lolo ay isang sundalo at nagkaroon ng hindi mabilang na mga proteges. Narinig ko mula sa aking ina na ang ilan ay nakarating sa pinuno ng departamento ng pulisya ng lungsod. Ang ilan ay umabot pa sa antas ng county at township. Not bad, walang pakialam na sabi ni James. Samantala, si Clinton, na malugod na tinanggap ng pamilya, ay umupo sa looban. Ang lahat ay bumuo ng bilog sa paligid niya. Si Jedediah at ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya. Ang chitin ay ang pagmamalaki at kagalakan ng Hills. Clinton, maayos ba ang trabaho mo? Grabe lolo. At saka, may good news ako sa'yo. Oh, napukaw ang pagkamausisa ni Jedediah. Tinanong niya, ano ito? Nakatuon ang tingin ng lahat kay Clinton. Sumagot si Clinton, alam mo ba na ang Blythe King ay gumagawa ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa? Pipili siya ng 10,000 lalaki mula sa 10 milyon mula sa lahat ng rehiyon ng militar at mga espesyal na unit ng pulisya sa buong bansa. Pagkatapos sumailalim sa isang 3 buwang espesyal na pagsasanay at makapasa sa isang panghuling proseso ng screening, opisyal na tayong magiging bahagi ng pangkat ng mga espesyal na puwersa. Hindi lang iyan, ang chief instructor ng Special Forces ay, hulaan mo kung sino, lolo. Binuo ni Clinton ang pananabik. Nagtanong si Jedediah, sino? Baka ito ang Blythe King. Nang marinig ito, ngumiti ng husto si Mrs. Hills. Clinton, ikaw ang ipinagmamalaki ng aming pamilya. Malapit mo nang makilala ang Blythe King. Umiling si Clinton at sinabing, hindi ito ang Blythe King. Ito ay ang Black Dragon General ng Southern Plains, na katatapos lang italagang general noong 1 taon. Habang nagsasalita si Clinton, hindi niya maiwasang matuwa. Iyan ang Diyos ng hukbo at ang pananampalataya ng lahat ng mga sundalo na pinag-uusapan natin. Ngunit, walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Sinabi sa amin ng Blythe King na makikilala namin siya kung sasali kami sa Special Forces Team. Si Jedediah ay isang veterano na si Mrs. Hills ay nagtrabaho din sa militar noong bata pa siya.
Bagamat nagretiro na sila, alam nila ang kabayanihan ng Black Dragon. Clinton, makikilala mo ba talaga ang Black Dragon General? Siya ang Diyos ng digmaan ni Sol. Kung wala siya, matagal nang bumagsak ang Southern Plains. Ni hindi ko makita ang Black Dragon sa aking panaginip. Ang mga kabataan ng Hills ay nagsuot ng nakakainggit na hitsura. Samantala, tuwang-tuwa pa si Clinton, magsisikap ako at sasali sa pangkat ng mga espesyal na puwersa para makilala ko ng personal ang Black Dragon. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang kanyang lakas ay walang kapantay, at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang kapantay. Nagsimulang talakayin ng lahat ang Black Dragon. Si Zara lang ang nakatitig kay James ng tahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 326. Sino ang mag-aakalang ang Black Dragon ng kanilang talakayan ay naruroon sa eksena? Gayunpaman, hindi nang ahas si Zara na ibunyag ang pagkakakilanlan ni James. Si James ay palaging nananatiling mababang profile at hindi kailanman naglabas ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, ang mga miyembro ng pamilya ng Hills ay unti-unting nagtipon sa venue, at ang villa ay naging masigla. Kasabay nito, sa villa ng mga Zenoses, si Richard Zenos ay balisang nagtaas-baba sa sala. Kagabi, nakatanggap siya ng balita na ang mga nakatataas ay nagbabalak na sugpuin ang mga Zenos sa kanyang pag-uwi. Ang mga Zenoses ang numero 1 sambahayan sa Kensington, at marami silang miyembro ng pamilya sa militar, puwersa ng pulisya, at maging sa mga departamento ng gobyerno. Ang taong nag-abiso kay Richard ay isang mataas na ranggo ng militar at isang mahalagang pangunahing miyembro ng Zenoses. Ipinaalam sa kanya na ito ay dahil sa tinangka ng Washington na ay bully ang mga customer sa primary pharmacy kahapon ng umaga, ngunit nakasakit ng isang taong may malaking impluensya. Inimbestigahan ni Richard ang insidente at halos himatayan sa galit matapos malaman na ang mga taong nasaktan ni Washington ay sina James at Thea. Hindi siya makatulog buong gabi. Maraming tao ang nagkukumpulan sa sala ng villa. Ang mga naruroon ay mga pangunahing miyembro ng Zenoses. Richard, mag-isip ka ng solusyon, boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang solusyon. Anong solusyon ang maaari kong gawin? Lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang anak mo. Siya. Maaaring makasakit ng sino man maliban kay Thea. Nandoon si Key, at gayon din ang kanyang kasintahan, si Juliana. Bahagya siyang nataranta. Anong espesyal kay Thea? Bakit hindi nila siya masaktan? Kakakilala lang niya kagabi ni Thea. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ma-offend si Thea? Ano ang kinalaman nito sa mga Zenoses? Oo, anong background niya? So what if na-offend natin siya? Kami ang mga Zenoses at hindi natatakot sa anuman. Mamamatay na si Richard sa gulat, ngunit ang mga Zenoses ay walang pakialam sa sitwasyon. So what if na-offend natin siya? Kilala mo ba kung sino si Thea? Tumawag si Zack at kinumpirma na ang asawa ni Thea ay ang Black Dragon ng Southern Plains. Kikilo si General Nolan laban sa ating buong pamilya sa isang tawag sa telepono mula sa Black Dragon kung sasaktan mo siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga miyembro ng pamilya. Black Dragon. Ang asawa ni Thea ay ang Black Dragon. Nagulat din si Naki at Juliana. Ang kasumpa-sumpa na basura ay ang Souls War God, ang general ng Southern Plains ang Black Dragon. Richard, isa lang ang option natin ngayon. Birthday ngayon ng lola ni Thea. Maghanda tayo ng mapagbigay na regalo at pumunta kaagad sa Villa ng Hills para humingi ng tawad kay Thea ng personal. We'll be fine kung mapatawad tayo ni Thea. Napaisip si Richard. Si Thea lang ang nakapagligtas sa mga Zenoses. Naisip niya nakakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ni James bilang Black Dragon dahil nabalitang isa siyang walang kwentang manugang. Nabanggit din ni Zack na sobrang pinahahalagahan ni James si Thea, at lahat ng ginawa nito ay nakasentro sa kanya. Bukod pa rito, sinabi rin ni Zack na napaka-low profile ni James at ayaw niyang malaman ng iba ang tunay niyang pagkatao na, mabilis. Maghanda ng ilang regalo. Pupunta agad ako sa Villa ng Hills. Kinailangan ni Richard na personal na bisitahin ang Hills upang batiin ang kaarawan ng lola ni Thea at magmakaawa kay Thea na patawarin sila upang mailigtas ang Zenoses mula sa pagkawasak. Kasabay nito, sa rehiyon ng militar. Katatapos lang ayusin ni Chase ang ilang mga dokumento.
Sinulyapan niya ang oras at agad na nagutos sa kanyang mga nasasakupan, maghanda ng premium na tabako at masarap na alak, pupunta ako sa Villa ng Hills. General, ang ibig mo bang sabihin ay ang Villa ng Hills? Tanong ng isang adjutant. Oo, ang Villa ng Hills. Huwag ka na masyadong magtanong. Sinulyapan ni Chase ang adjutant at sumagot. Tumango ang adjutant at nagmamadaling sinabi, ihahanda ko sila ngayon. Gayun din, General, gusto mo bang sumakay sa sasakyang militar o pribadong sasakyan? Isang pribado. Hindi niya gusto ang mga bagay na masyadong marangya. Mayroong dalawang layunin para sa kanyang pagbisita sa Hills upang ibalik ang sertipiko ni James at magpadala ng pre-inluan na tabako pati na rin ng alkohol sa kanya. Nabanggit na ni Tonil na matatapos na ang career niya kapag sinisisi siya ni James sa pagiging late niya. Bagamat siya ay nangungunang tauhan ng militar, si Lai ay may star badge lamang sa kanyang balikat. Mayroong hindi mabilang na mga tao na may star badge sa kanilang mga balikat. Samantala, may 5-star badge si James sa kanyang mga balikat. 5 tao lamang sa buong bansa ang umabot sa ganoong ranggo. Ang isang 5-star commander ay madaling tanggalin ang isang 1-star general sa isang salita lamang nang hindi kinakailangang ipaalam ang pinakamataas. Commander sa pagsulat, the Zenos and Chase were all preparing gifts to bring to the Hills, Villa personally. Hindi rin nakaimik sina Bjorn at Bryson. Inagaw ni James ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng na pag-aari niya. Kaya, binalak ni Bjorn na maghayganti sa kanya. Samantala, gusto ni Bryson na samantalahin ang pagkakataong ito para mangikil ng pera mula sa Hills at, mas mabuti pa, gawing bangkarota ang kanilang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 327. Bago kumilos, sinisiyasat ni Bryson ang background ng Hills. Ang Hills ay may maraming mga mag-aaral na kasangkot sa iba't ibang larangan, na ang pinakamaimpluwensyang isa ay ang City Police Department Chief. Marami rin silang miyembro ng pamilya sa loob ng militar, pulisya, at mga departamento ng gobyerno. Gayunpaman, wala sa kanila ang may napakataas na ranggo sa mga larangang ito. Samantala, ang kanyang amo ay nasa isang posisyon ng mataas na awtoridad at ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa North Kensington. The Hills, Villa Courtyard. Karamihan sa mga pangunahing miyembro ng pamilya ay dumating. Si Hitchcock at ang matandang babae ng bahay ay nakaupo sa harap. Hindi pa nagsisimula ang piging. Ayon sa kaugalian ng Hills, magsisimula lamang ang piging pagkatapos iharap ng mga nakababatang henerasyon ang kanilang mga regalo. Humakbang si Cyrus at inilabas ang Reg Along inihanda niya kanina. Lola, alam kong binibigyang pansin mo ang iyong kalusugan kamakailan. Partikular akong naglakbay sa Kensington at binili ang mga suplementong pangkalusugan na ito sa mataas na presyo. Wow, formula ba ito na personal na nireseta ni Dr. Fallon? Ang matandang babae ay nakasuot ng pulang damit pang pista. Kahit na siya ay 80 taong gulang, namuhay siya ng isang malusog na buhay at mukhang puno ng enerhiya. Nagulat siya nang marinig niya na ang mga pandagdag sa kalusugan ay mula mismo kay Dr. Fallon. It cost me more than $100 million, nakangiting sabi ni Cyrus. Sa katotohanan, ang mga pandagdag sa kalusugan na ito ay hindi personal na inireseta ng henyong doktor kundi ng isang matandang doktor. Ang mga appointment ni Jay Fallon ay ganap na naibok ng maraming taon ng maaga, imposible para sa kanya na makakuha ng appointment. Kaya naman, naghanap siya ng isang kilalang doktor, binigyan siya ng kamakailang ulat ng pagsusuri sa katawan ng matandang babae, at nagreseta ng ilang pandagdag sa kalusugan para sa kanya. As expected from Cyrus, nakilala mo pa ng personal si Dr. Fallon. Narinig ko na hindi madaling mag-schedule ng appointment sa henyong doktor. Maraming mayayamang tao ang sumubok na mag-book sa kanya ngunit kailangang maghintay ng ilang taon. Ang ilan ay hindi nabuhay ng sapat para makita siya kahit isang beses. Si Cyrus ay siguradong kaya. May magandang anak si Rigoberto. Nagsimulang purihin siya ng mga miyembro ng pamilya. Malawak ang ngiti ng matandang babae at pinuri siya, na nagsasabing, napakaganda mong apo, Cyrus. Salamat sa regalo, Lola, gaano man kalaki ang nagastos, sulit ito basta't masaya ka. Lolo, dinalhan kita ng isang sikat na painting. Isa pang apo ang nagbigay ng kanyang regalo. Agad na napawi ang ngiti ng matandang babae,
ngunit tumanggaw pa rin ito bilang pagkilala sa kanya. Kasunod nito, ang iba pang mga kabataan ng Hills ay nagbigay ng kanilang mga regalo sa kaarawan. Bukod sa mahalagang regalo ni Cyrus, ang iba pang mga regalo ay masyadong karaniwan. Bahagyang tumanggaw ang matandang babae nang iharap sa kanya ang mga ito. Ngumiti si Thea at inilahad ang kanyang diwa. Lola, may inihanda na rin akong regalo para sa iyo. Ito ay 1,000 taong gulang na ginseng. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng herbal biotech. With that said, inutusan ni Thea si James na buksan ang box. Agad na binuksan ni James ang kahon. Napasigaw ang lahat nang makita nila ang malaking ginseng. Napakalaking ginseng iyan. Malaki ang halaga nito. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa ilang milyong dolyar. Anong ibig mong sabihin ng ilang milyong dolyar? Narinig ko na ang hari ng ginseng. Ito ay isang hindi mapapalitang kayamanan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 hanggang 200 milyong dolyar. Talaga, 1 hanggang 200 milyon ba talaga? Ang mga ari-arian ng kumpanya ni Thea ay halos 100 milyong dolyar lamang. Paano niya kayang gumastos ng napakalaki para makabili ng herbal biotech's King of Ginseng? Nagsimulang mapuno ng talakayan ang silid. Lahat ay may pagdududa tungkol sa hari ng ginseng na ipinakita sa harap nila. Thea, seryoso ka bang linlangan si Lola gamit ang pekeng? Ang taong nagsalita ay si Clinton Hill, na kasalukuyang kapitan ng isang unit ng pulisya. Alam niyang naka-jackpot ang pamilya ni Thea. Nagkaroon ng pera si Thea at bumili pa ng isang kumpanya. Gayunpaman, alam niya na ang hari ng ginseng ng herbal biotech ay napakahalaga. Hindi ito isang bagay na mabibili ng pera. Napatingin ang lahat kay Thea na may pagdududa matapos marinig ang hinala ni Clinton. Thea, may dala ka bang peke para dayin ako? Hindi mo dapat kaming lahat na tanga, Thea. Hindi mo maaaring kayang bayaran ang 1 hanggang 200 milyong dolyar na hari ng ginseng. Hindi yan mabibili kahit may pera ka. Tama na. Narinig ko ang pamilya mo ay mahilig magyabang at magpakita ng mga bagay na wala ka. Maraming tao ang nagsalita. Nadama nilang lahat na kailangang peke ang hari ng ginseng na dinala ni Thea. Lola, totoo po ito. Binili ko ito sa Herbal Biotech Auction House na ibinigay sa akin ng Herbal Biotech. Ito ay ganap na totoo. Nagtawanan agad ang lahat nang marinig ang paliwanag ni Thea. Binigay nila sayo. Sino ka sa tingin mo, Thea? Hindi mo ba alam kung anong uri ng pag-iral ang Herbal Biotech? Bakit kanila ibibigay? Lahat ay napatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Hindi nila alam na si Jay Fallon ang tumayo para kay Thea sa birthday party ni Yuna, ni hindi nila alam na si Thea ay isa na ngayong figure na walang nang ahas na masaktan sa upper class circle ng Kensington. Hindi sila qualified na maging upper class. Kaya, wala silang access sa impormasyon tungkol sa mga ganoong bagay. Nagpanik si Thea habang tinatanong siya ng mga ito. Sinulyapan niya si James at sinabing, "Honey, tulungan mo akong magpaliwanag ng mabilis. Itong hari ng ginseng ang tunay na bagay." Walang pakialam na sinabi ni James, ang katotohanan ang mananaig, kaya bakit mo pa kailangang ipaliwanag? Dahil sa tingin ni Lola ay peke ito, maaari nating bawiin at gamitin ito sa ating sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 328. Walang balak magpaliwanag si James. Walang dapat ipaliwanag. Nang makitang hindi nagpapaliwanag si James, mas kumbinsido ang Hills na peke ang hari ng ginseng. Kinubkob ng mga miyembro ng Hills si Thea, at lahat ng uri ng masasakit na salita ay ibinato sa kanya. Nahihiya si Gladys. Maaari silang magbigay ng anumang bagay. Bakit kailangan nilang magpakita ng pekeng bagay? Sa kanyang pananaw, tiyak na pekeng produkto ang dala ni Thea dahil kay James. Tumayo siya at pinagalitan, "Ano bang problema mo, James? Bakit mo pinadala si Thea ng pekeng produkto?" Hinawakan ni Gladys ang braso kay James. Si James ay instinctively dodged it and explained, "Ma, kalokohan yan. Kahit yung iba hindi naniniwala kay Thea, how can you not trust her? Mom, itigil mo na to." Agad na hinayla ni Thea si Gladys. Humakbang si Cyrus. "Lola, mga matatanda, malamang hindi ito peke." Kagabi, nasaksihan niya ang pagluhod ng ulo ng Xenozes kay Thea. Paano magpapakita ng pekeng produkto ang gayong maimpluwensyang tao?
Ang mga kabataan na naruroon sa eksena kagabi ay nagsimulang magsalita para kay Thea. Kayong mga kabataan ay walang naiintindihan. Bakit ka nakikialam? Sinaway sila ng isang elder, at agad silang tumigil sa pagsasalita ng Thea. Ang ama ni Cyrus, ang bunsong anak ni Jedediah, si Rigoberto, ay humakbang pasulong. Sinulyapan niya ang ginseng na nakalagay sa mesa at sinabing, nakakita ako ng hindi mabilang na mahahalagang materyales na panggamot. Sa unang tingin, halatang hindi totoo ang ginseng na ito. Ito ay gawa ng tao. Saan mo nakuha itong ginseng, Thea? Naliligaw ka na ba? Dahil nagsalita si Rigoberto, sigurado ang lahat na peke iyon. Si Rigoberto ang pinakamayaman at pinakamatalino sa Hills. Kung sinabi niyang peke iyon, dapat. Dad, ito ay dapat na totoo. Bago pa matapos magsalita si Cyrus ay sinaman siya ng tingin ni Rigoberto. Nilunok niya ang natitira niyang salita at agad na itinikom ang bibig. Ang hari ng ginseng ay tunay na binigay sa akin ni Christine Fallon sa Herbal Biotech. Sa harap ng mga pagdududa ng pamilya, nalungkot si Thea. Mapagbigay niyang niregaluhan ang kanyang lola ng napakahalagang ginseng para mapasaya siya. Sa halip, inakusahan siya ng mga ito na nagdadala ng pekeng regalo. Sino ka sa tingin mo, Thea? Sa tingin mo ba ay isang tao kapag katapos makakuha ng isang masamang kumpanya? Imposible para sa iyo na magbigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar ayon sa gusto mo. Panay ang bash sa kanya ng mga tito at tiya ni Thea. Maging si Gladys ay sumama sa kanila at pinagalitan si James. Hindi sila pinabulaanan ni James. Tahimik siyang tumabi, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Jake. Nasa North Kensington ang apo mo, Christine, tama ba? Hilingin sa kanya na pumunta sa Villa ng Hills at ipaliwanag ang sitwasyon tungkol sa hari ng ginseng. Si Jake, na tinatawag ding Jay, ay nakatanggap ng tawag mula kay Vince at hindi nang ahas na pabayaan ang bagay na iyon. Agad niyang tinawagan si Christine. Hindi inaasahan ni Jay na inimbestigahan ni Christine ang kinaroroonan ni Thea sa North Kensington kahapon at nalaman ang tungkol sa kanyang agenda sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang lola. Alam ni Christine na magalang ang lolo niya kay Thea. Kaya naman, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makilala siya. Malapit na siya sa Villa ng Hills nang tumawag ang kanyang lolo. Ano? Ipaliwanag ang hari ng ginseng. Inaakusahan ng The Hills ang hari ng ginseng bilang isang pekeng. Natigilan si Christine. Nagmamadali siyang sumagot, Lolo, malapit na ako sa Villa ng Hills. Susugod ako doon sa lalong madaling panahon. Ibinaba niya ang telepono at inutusan ang driver na pabilisin. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpakita siya sa patio ng Villa ng Hills. Pinalibutan ng buong pamilya si Thea sa looban at inakusahan siyang nagdadala ng pekeng produkto. Samantala, ang matandang babae ay may napaka-hindi nasisiyahang ekspresyon. Nadismaya siya sa kanyang apo dahil sa pagtanggi niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Tama na. Tumahimik ang lahat. Nagsalita ang matandang babae. Agad na napahawak sa dila ang lahat. Itinulak ng matandang babae ang hari ng ginseng mula sa mesa sa lupa at pinagalitan ito ng hindi nasisiyahang ekspresyon, Thea, kunin mo ang peke mong ginseng at umalis ka rito. Gayon din, Gladys, mas mabuting maging magulang mo nang maayos ang iyong anak. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Oo, Morn, walang lakas ng loob na sumbatan siya ni Gladys. Bakit ka pa nakatayo dito? Hindi ka pa ba napahiya? Hurry and go, pinandilatan ni Gladys si James at sinaway ito. Sinong nagsabing peke ito? Maya-maya, may narinig na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 329. Ang mga tao ay napalingon sa boses. Lumapit ang isang matangkad at balingkinitang babae na nakasuot ng puting damit. WHO. Natigilan ang lahat. Sino ang babaeng ito? Si Jedediah. Ang pinuno ng mga burol, ay tumayo at binati siya. Young lady, sino ka kaya? Tanong niya. Ang babaeng nagpakita ay si Christine. Sinulyapan niya ang hari ng ginseng na itinulak sa sahig, lumakad, at binuhat ito. Ako si Christine, apo ni Jay Fallon mula sa Kensington, at ang taong namamahala sa Herbal Biotech. This is really the king of ginseng from Herbal Biotech. Ako yung nagbigay kay Ms. Thea.
Inaakusahan ba ninyong lahat ang hari ng ginseng na ito na nagkakahalaga ng $150 milyong bilang peke? Napatingin siya sa karamihan. Dose-dose ng mga tao ang naruroon sa pinangyarihan. Gayunpaman, ito ay patay na tahimik. Bakit biglang susulpat ang namamahala sa herbal biotech sa Villa ng Hills? Bahagyang nagulat din si James nang makitang dumating si Christine kaya maya-maya pa lang ay nakatawag na siya sa telepono. Siya ay dumating na hindi kapani-paniwalang mabilis. Maaari ba siyang lumipad? Naisip ni James, MS. Thea. Lumapit si Christine kay Thea na may ngiti sa magandang mukha at binati. MS. Fallon, bati pabalik ni Thea. Hindi niya inaasahan na lalabas si Christine sa Villa ng Hills. Sa hitsura ni Christine upang i-verify ang ginseng, ang mga miyembro ng Hills ay agad na tumahimik at nagpalitan ng tingin. Walang nang ahas magsalita. Tumayo ang matandang babae na may pagdududa sa mukha. Ikaw ba talaga ang apo ni Dr. Fallon? Sinulyapan niya si Cyrus para kumpirmahin. Cyrus, hindi mo ba nakita si Dr. Fallon sa Kensington? Ito ba ang kanyang apo? Parang nahihiya si Cyrus. Hindi pa niya nakita si Dr. Fallon o kilala ang kanyang apo. Gayunpaman, sigurado siya na ang babaeng ito ay apo ni Dr. Fallon at ang taong namamahala sa herbal biotech. Tumango siya, oo. Tumayo si Rigoberto, iniunat ang kamay, at ngumiti, MS. Fallon, nice to meet you. Ako si Rigoberto, ang chairman ng R&F Corporation. Sumulyap si Christine sa kanya at walang sinabing mukhang awkward si Rigoberto. AK King of Ginseng, ito ba ay isang tunay na hari ng ginseng? Kahit na pinatunayan ni Rigoberto ang pagkakakilanlan ni Christine, napabulalas ang matandang babae. Tuwang-tuwa na tumingin sa hari ng ginseng. Humakbang si David at sinabi ko na sa inyo ang tunay na pakikitungo ni Doc, ngunit lahat kayo ay tumanggi na maniwala sa kanya at pinagalitan pa siya. Apollo, aking kapatid. Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng Hill. Pinagsabihan sila ng matandang babae, bakit hindi kayong lahat magsabi, kahit ano? Sa wakas ay humingi ng paumanhin ang mga miyembro ng pamilya. Thea, pasensya na sa hindi pagkakaunawaan sa iyo. Thea, nagsinungaling din ako sa'yo. Sana ay hindi mo ito tanggapin. Thea, misunderstanding lang. Naiintindihan na lahat kayo ay hindi naniwala sa akin. After all, this is priceless King of Ginseng. Winawagayway ni Thea ang kanyang mga kamay at sumagot. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, iniharap din ni Christine ang kanyang mga regalo sa matandang ginang. Lahat sila ay hindi matatawarang mga suplemento na mahusay para sa katawan. Ang matandang babae ay natuwa at hindi napigil ang mapangiti panghuli. Kinuha ni Christine ang isang card at iniabot ito ay isang Herbal Biotech VIP card. Gamit ang card na ito, hindi mo na kailangang gumawa ng appointment para makita ang lolo. Ang aking lolo ay nagbigay lamang ng 1 dosina o higit pang mga card sa iba. Lahat ng miyembro ng Hills ay nasa sabik na marinig ito. Ang isang Herbal Biotech VIP card ay isang napakagandang regalo. Ngumiti si Crescent kay Thea, nagpalitan ng ilang salita, at umalis. Hindi na niya kailangang manatili pa pagkatapos niyang may hatid ang mga regalo. Pagkaalis niya, nagulat pa rin ang Hills sa mga regalo ni Christine. Wow, napaka-lively dito. Isang kakaibang boses ang tumunog sa looban wala pang 10 minuto pagkaalis ni Christine. Lumingon ang lahat sa tunog at nakita ang isang matandang nay na nakasuot ng suit sa labas ng Villa ng Hills kasama ang daan-daang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 330. Ang taong nagpakita ay si Bjorn. Hindi siya pinansin ni James at nakipagkompetensya para sa 1,000 taong gulang na hari ng ginseng sa auction. Ang 1,000 taong gulang na hari ng ginseng ay napakahalaga para sa medikal na komperensya sa Kensington. Kailangan niya itong 1,000 taong gulang na hari ng ginseng para talunin si Jay at manalo sa titulong henyong doktor. Naabot niya ang isang kilalang pamilya sa North Kensington, ang mga Yoder. Ang katayuan ng mga Yoder sa North Kensington ay pangalawa lamang sa mga Zenoses at itinuturing na isang malaking sambahayan. Minsan ay nanalo si Bjorn sa titulong henyong doktor at naging tagapagligtas ng pinuno ng Yoders. Isang araw ang nakalipas, nagsalita siya tungkol sa pangyayari ng hari ng ginseng na nangyari.
Agad namang nagpahayag ng suporta ang Yoders kay Bjorn para mabawi ang hari ng ginseng. Si Cooper, ang panganay na anak ng pinuno ng mga Yoder, ay personal na sinamahan si Bjorn sa Villa ng Hills. Kasama nila ang isang gangster boss na natagpuan ni Bjorn mula sa Underworld. Ang kanyang pangalan ay Cannon Stone. Sa kanyang mga naunang taon, madalas siyang makisalamuha sa Underworld. Sa ngayon, siya ay gumagawa ng legal na negosyo at nagbukas ng isang kumpanya ng seguridad sa North Kensington. Ang daang taong sumusunod sa likod niya ay pawang mula sa kanyang security company. Natigilan ang The Hills nang makitang papalapit sina Byom, Cooper, at Cannon. Kumunot ang noo ni James at bumulong sa sarili, bakit nandito ang matandang ito? Nagsimulang mag-alala si Thea. Nakilala niya ang taong ito. Nagkaroon siya ng conflict kay James sa auction kagabi, kaya halatang hindi maganda ang intensyon niya. Hinawakan niya ang kamay ni James at nag-aalalang ekspresyon. Mahal, ito. Ayos lang. Tingnan muna natin kung ano ang mangyayari. Inalo siya ni James. Ang pinuno ng mga burol, si Jedediah, ay tumayo at binati siya ng nakangiti, sino kaya kayong lahat? Cooper. Nakilala ni Rigoberto ang isa sa kanila. Isa itong bigwig na may net worth na 10 bilyon. Bagamat hindi pa siya nakita ni Rigoberto ng personal, siya ay nasa industriya ng negosyo at narinig na siya noon. Nakilala rin siya ni Cyrus ngunit hindi niya inaasahan na ang isang malaking shot na nagkakahalaga ng 10 bilyon ay darating sa isang maliit na lugar tulad ng Hills Villa. Hindi ba ito ang boss ng Sentinel Security, Cannon? Nakilala rin ni Rigoberto ang isa sa kanila. Hindi ba si Bjorn iyon? Sino si Byom? Bjorn Truman. Siya ay tinatawag na Doctor of Wonders. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay kapantay ng henyong doktor, si Dr. Fallon. Kinikilala rin siya sa buong mundo bilang isang mahuhusay na doktor. Isa-isang ibinunyag ang pagkakakilanlan ng mga biglaang bisita. Narinig ng matandang babae ang usapan ng mga tao at masayang ngumiti nang malaman ng mga bigwig ang mga ito. Salamat sa lahat ng pumunta para ipagdiwang ang aking kaarawan. Ito ay isang karangalan. Pumunta rin ang matandang babae para batiin ang mga bisita. Gayunpaman, nang makalapit siya sa kanila, agad siyang hinarang ng mga kasamang bodyguard. Nagdilim ang mukha ni Bjorn, at nanunuya, ipagdiwang ang iyong kaarawan. Old hag, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Nandito ako ngayon para lutusin ang isang salungatan. Nanlamig ang mukha ng matandang babae. Salungatan. Anong conflict? Anong uri ng alitan ang Hills sa iyo? Hindi maiwasang magtanong ni Jedediah. Lumapit si Rigoberto at nakangiting sinabi, Dr. Truman, Mr. Yoder, Mr. Stone. Ikinagagalak kong makilala kayong tatlo ngayon. Ang pangalan ko ay Rigoberto. Ako ang. Bago pa man siya makatapos sa pagsasalita ay sinipa siya ng isang kasamang bodyguard. Direktang dumapo ang paa ng bodyguard kay Rigoberto, at bumagsak ito sa lupa. Sa sandaling ito, napagtanto ng Hills na ang mga panauhin na ito ay hindi naririto upang ipagdiwang ang anumang kaarawan kundi upang magdulot ng gulo. Lahat sila ay nalilito kung paano nasaktan ng sino man mula sa Hills ang mga bigwig na ito. Itinuro ni Bjorn si James at walang pakialam na sinabi, Brat, halika rito at lumuhad. Aminin mo agad ang pagkakamali mo. Lahat ay napalingon kay James. Ngayon, naunawaan na ng lahat. Ang ignorante na si James ang nakasakit sa mga bigwig na ito. Lumapit si James sa kanila ng sunod-sunod sa ilalim ng tingin ng mga tao. With a nonchalant expression, he said, Ikaw ba? Bakit ka nandito? Pinapayuhan ko kayong umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, pagsisisihan mong hindi makaalis si Bellang mamaya.